cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heart beat. His love is so deep, it's more than I can stand. I'll melt in your peace, it's overwhelming. The more I see you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hands, lay back against you and breathe. Feel your heart beat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heart beat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I melt in your peace, I melt in your peace, I melt in your peace, it's overwhelming. Praise God, palakpakan pa natin ang ating Panginoon. Tayo po ay tumayong lahat. Yumuko at manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kataas-taasan Diyos, Hari ng mga hari, sa iyo lahat ang pinakamataas na papurit pagsamba, Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na kami po ay iyong tinipon sa iyong bahay panambahan, Panginoon. Dahil ikaw po ang siyang dahilan kung bakit kami ay naririto, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin. Bigyan mo po kami ng karunungan upang sa ganun, Panginoon, ay maunawaan namin ang iyong mga salita na maririnig namin upang sa ganun, Panginoon, ay maisabuhay namin sa araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. At kami po ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon. Pinagawa mo sa amin na hindi namin nagawa, kami po ay patawarin mo, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na ang lahat ng partes ng gawain ito, naway Panginoon, na ikaw lamang po ang siyang maitataas at mapuri, Panginoon.
I-bless mo ang lahat, Panginoon. Ikaw ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay nanatiling nakatayo. Bukatan tang ibay kota sa awit 26. Kulay kagyan na huhumaya ko. Ipahayag mo ako, Yahweh, na walang sala. Pagkat ako'y matuwid at sa iyo'y lubos na umaasa. Yahweh, ako'y siyasatin mo at subukin. Aturan mo ang iniisip at ang aking hangarin. Pag-ibig mong wagas ang aking patnubay. Ang iyong katapatan ang lagi kong kaagapan. Di ako nakikisama sa walang kwentang tao. Hindi ako nakikisa sa mga hipokrito. Ang nakikisama sa kanila ay aking kinamumutihan. At ang makihalo sa kanila ay aking iniiwasan. Kamay ko'y malinis pagkat ako'y walang kasalanan. Ako'y lumalakad, Yahweh, sa paligid ng iyong altar. Awit ng pagsasalamat ay aking inaawit. Gawa mong kahanghanga ay aking sinasambit. Mahal ko, Yahweh, ang templo mong tahanan, sapagkat naroon ang iyong kalwalhatian. Sa parusa ng masasama, huwag mo ako idamay. Ilayo rin sa parusa ng mahihilig sa pagpatay. Mga taong walang magawa kundi kasamaan at palaging naghihintay na sila ay sumulan. Ngunit para sa akin, gagawin ko ang tama. Kaya iligtas mo ako at sa akin ay maawa. Ako ay ligtas sa lahat ng kapahamakan. Pupurihin ko si Yahweh sa gitna ng kapulungan. Amen. Maraya Yahweh. Just a fugag nitang waming waragi ira. Marayaw iya po ta ikatamana po tawid ta templo na imbitata kamo to makipagkansyong sa ating Diyos na tagapagligtas at tagapagtanggol ng ating buhay. Sa piling ay ligaya, puno ng pagpapala, hindi mangangamba.
Jesus, ikaw na nga ang Diyos na mapagpatawad. Dugo mo ang pinambayad. Sa amin ika'y lumapit, tinanggap ang masakit. Kami ngayon ay lalapit. Ako ngayon ay lalapit. Ikaw ang tagapagligtas at tagapagtanggol ng aking buhay. Sa buhay ko di na ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama, ikaw ang tagapagligtas at tagapagtanggol ng aking buhay. Sa buhay ko di na ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama ko. Noong wala sa'yo o kay gulo, ngunit minahal mo na at iningatan pa. Ngayon ay magkasama, wala nang hahanapin pa, hahanapin pa. Ikaw ang tagapagligtas at tagapagtanggol ng aking buhay. Sa buhay ko di na ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama ko. Ipapadang ko iya ko itong muragi ay nakidawak ko po tuman na talitang ngami ta patuloy itong pakansyong para tayapo. You gave me breath so I could praise you. You gave me life so I could love. And everything I have, it belongs to you. Everything I am is yours. I
nothing you don't see. I give you my all. You gave it all for me. I give you my all. You gave it all for me. Forever I will love you. I give you everything. Pabatang po Iyafu, na patuloy tampo kansyon ng Iyafu. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapati mo, ikaw ay mamasdan, makahii ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapati mo, ikaw ay mamasdan, makahii ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Tutukan langit
ikatagitaday. I love you with the love of the Lord. You with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang kaluwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. So, mitang pagawaragi, ipapotambi po iyakutan. Ay, marayaw iyaku, nagay na po yung mensahe, ay may announcement po muna. Announcement po, hindi po matutuloy bukas yung pagpunta nila Pastor Claudio. Sa Martes na lang daw ang pagpunta nila rito, tapos diretso na sa di sinabi pagmakuha yung mga kawayan, and then gagawin na yung kubo-kubo doon. Yung mga kalalakihan, yung mga walang pupuntahan sa Martes, iniimbitahan ko kayo na sumama sa di sinabi. Bless God. So, nagay na po ng mensahe ay ginatan po itaday to pansyon. Marayaw iyaku. Ayan, isang mapagpalang umaga po, ay hapon po sa ating lahat. Ayan, sabi nga po dun sa Romans 5 verse 3 to 5, more than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Kaya sa oras po na ito, patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke into the night.
Isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat, mga kapatid. Unahin po nating bigyan ng pagdakila ang salita ng Diyos. Tayo po tumayong lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 John, unang sulat ni Juan, sa chapter 1 mismo. Sa page 288 po dyan sa Tagalog na Biblia na ating ginagamit. Basahin po natin ang verses 15 to 17. At ganito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos na mahabagin, maibigin. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa pagtawag mo sa amin. Ikaw ang nagbigay ng paghangad sa aming mga puso upang ang araw na ito ay aming kilalanin bilang Lord's Day na tinatawag. Ito po ay araw na para sa iyo, sapagkat ibinibigay mo sa amin ang buong pagkakataon, 6 na araw sa buong linggo, upang aming gamitin sa paghahanap buhay. Ngunit hindi po namin kinalilimutan na ang bawat saglit na pinagkakaloob mo sa amin ay pagkakataon namin upang ikaw ay mapapurihan sa buhay namin. Ngunit ngayon, Panginoon, kami po'y nagkakaisa na walang ibang hangarin kundi ang maghandog sa iyo ng papuri at pagsamba. Nawa sa aming pakikinig ay ito ang makikita mo sa aming mga puso, sapagkat what you search is the heart of every individual. Nawa ay tunay na makita mo sa aming mga puso ang paghangad na madakila ka, mapapurihan ka, at masamba ka, Panginoon, doon sa tinatawag na dakong lihim. Lord, gabayan mo kami sa aming pag-aaral sa iyong mga salita. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang manguna sa aming lahat, Panginoon. Maging sa mga pipiliin mo na makakarinig sa mensaheng ito sa pamamagitan ng online platform, na mangusap ka sa kanila, Panginoon, sa pamamagitan ng mensaheng ito. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, tayo po uupo. At pag-aralan po natin ang kahalagahan ng bilin ng salita ng Diyos, na ito po ay napakahalagang turo para sa buong iglesia, sapagkat sa panahong ito ay marami na po ang mga pangyayari na kung
mariin lang po nating aaraling mabuti o mariin nating aaralin, ay makikita po natin ang katotohanan na marami po sa mga itinuturing na o nagka-claim, professing church ng Panginoong Yesus ay hindi na po nagiging tapat sa tunay na pagsamba sa Kanya. Ang iglesia, ito po ay binili mismo ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng Kanyang dakilang dugo. At ang sentro ng pagpupulong na ganito, maging hindi sa araw ng linggo, tayong mga pinili at tinawag ng Diyos na maging Kanya, ay dapat nakikita sa araw-araw, sa bawat minuto, sa bawat saglit ng buhay natin ang pagsamba. Because our life entirely is an act of worship sa Diyos na nahabag sa atin at tinubos niya tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus. Ngunit, nakakalungkot man pong sabihin, marami sa tinatawag nating modern churches na nagsasabing sila'y Kristiyano ay hinaharap nila ang greatest danger in modern Christianity na kung saan ini-evaluate nila ang iglesia kapareho ng pag-e-evaluate ng sanlibutan o worldly standard sa tinatawag na entertainment. May tendency po kasi ang isang professing church ni Jesus na kapag hindi binantayan ay nako-consume sila, nagdi-drift away sila from true worship na tinatawag o totoo at katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos. Kaya ito ang pag-uusapan po natin ngayong hapon. Avoiding the danger of drifting away from true worship. Walang ibang dahilan po kung bakit pwedeng lumalayo o pwedeng lumayo ang isang professing church na Christian sila. Pwede po silang lumayo sa tunay at karapat-dapat na pagsamba sa Diyos at walang ibang dahilan kundi ang unti-unti na paghahatak sa kanila sa standard ng sanlibutan o worldly standard na tinatawag. Walang ibang paraan. Yan lang po. Kung kaya tayo ay babantayan po natin ang ating mga ginagawa, ang mga practices sa church upang sa ganon ay hindi po tayo matatangay. We will not drift away from true and acceptable worship of God. Kasi ganito po ang drifting away ng church. Ang iba, akala nila ay worship pa ang ginagawa nila. Yun pala, ang hinahangad na nila ay entertainment. When we say entertainment, sinasabi ng iba na be-bless daw sila pag uma-attend sila sa isang service na kung saan ang music ay very polished. Ang ilaw ay very impressive. Ang atmosphere ay sinasabi nilang powerful. Ang nagsasalita o communicator, hindi na preacher, kundi communicator, ay charismatic ang dating. Ang buong lugar ay masasabi nilang emotionally charged. Very high ang kanilang
emotion. Ngunit, ang totoo mga kapatid, none of these things, walang ni isa man sa mga nabanggit ko po, ang makapagpapatunay that God is being honored. God is not honored because of polished music. Although hindi ko sinasabi na kahit na ano na ang pagkanta natin, hindi yun. Because God searches the heart. Hindi ko sinasabi na hindi na natin kailangan ng ilaw. Ngunit hindi ang mga impressive na pailaw ang nagbibigay ng kadakilaan sa Diyos. Lights themselves cannot honor God. Ang atmosphere sa loob ng bahay panambahan, kailanman na hindi magiging powerful yan kung hindi involved ang banal na Espiritu. Magiging empty lamang. Maging ang tagapagsalita sa harapan katulad ko ay magiging walang silbi ang aking sinasabi, gaano man kakarisma ang pagde-deliver ko ng sasabihin ko kung yan ay hindi nakapagbibigay ng kadakilaan sa Diyos. Yan yung palagi kong sinasabi sa inyo na magiging istorya balatong lang ang lahat. So ngayon, mga kapatid, kasi dito nagkakapitalize ang tinatawag na modern churches, karamihan sa kanila. They capitalize on everybody's emotion. Kasi madali lang na ang crowd could be emotionally moved. Parang sa concert, tignan niyo kung anong pinapagawa nung iniidolo nilang kumakanta. Sinasabayan naman nila, sinusunod nila. Because they are emotionally moved. Ganyan sa sanlibutan. At yung practice ng sanlibutan na yan ay nadadala even sa loob ng bahay panambahan. Ngunit ang totoo, gaano man ka-emotionally moved ang nasa loob ng bahay panambahan, they could still remain spiritually starving when God is not glorified, God is not honored sa mga ginagawa natin. Kaya nga, mahalagang pag-usapan natin, mga kapatid, ano ba ang mga bagay na kailangan nating gawin to avoid the danger of drifting away from true worship? Kahit tayo, hindi tayo excuse dyan. We are not excusing ourselves as a church na pwede tayong matangay din sa makasanlibutang paraan ng pagsamba sa Diyos. Ngunit, paano ba natin mapapanatili ang faithful, acceptable, true worship sa ating Panginoon? Sabi ko kanina, many churches capitalize on the emotions. Kaya nga, pati klase ng tugtog, gusto nilang matangay ang isipan at emosyon ng mga nandun. Bakit ganyan? Sapagkat ang ating laman, the flesh, itong makalamang katawan natin, ay gustong-gusto natin ng spectacle. Gustong-gusto natin ng show. Kaya nga kapag may palabas sa parke, marami ang pumupunta, hindi ba? Because our flesh loves spectacle. Ang puso natin naturally drift toward what feels impressive. Diyan na-excite ang tao kapag impressive. Kaya nga, napakaraming nahuhumaling sa mga artista. Dahil nai-impress sila sa itsura pa lang nila, sa kanilang pananalita. Ang flesh natin, ang puso natin, ay nakatuon sa mga bagay na exciting.
culturally successful. Ngunit ang Biblia ay patuloy at paulit-ulit na binibigyan po tayo ng warning na kung ano man yung parang may anyong nagkukunwaring powerful to man is not always approved by God. Ito po ang unang point na nais kong ibahagi sa inyo to avoid the danger of drifting away from true worship. Dito sa binasa natin, una, we need to safeguard the church from worldly influences. Kailangan po nating bantayan. Sino magbabantay? Tayo pong lahat. Hindi si pastor lamang, hindi ang music director lamang, ngunit tayo pong lahat daw sapagkat tayo, ang iglesia, tayo ang nagko-compose ng church ni Jesus. Kaya't bawat isa ay involved sa pagbabantay na ito. Sabi sa verse 16 ng binasa natin, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sabi ko kanina, ang pinakadahilan kung bakit nagdi-drift away ang isang iglesia sa totoo at katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos ay dahil sa worldly practices na naa-adapt mula sa labas at naipapasok sa mga ginagawa sa iglesia. Kaya nga, wag po nating pahihintulutan o hayaan na maging spectacle o kaya show o kaya entertainment ang ginagawa natin dito. Lalong-lalo na kapag tayo po'y umaawit. Napakaraming worldly na turo na kung hindi natin babantayan, lalong-lalo na kung hindi natin aaraling mabuti at hindi natin sinusukat ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, maaari po tayong maimpluwensyahan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, isa sa worldly influence na pumasok sa ilang mga churches o baka hindi lang ilan, baka marami, ay itong approach ng tinatawag na pragmatism na kung saan ay naihayag at napasikat, naging sikat yang turo na yan dahil sa aklat na isinulat ni Rick Warren. Ngunit ano ang resulta? Kung aaralin po natin kung saan nanggaling ang approach ng makasanlibutan na pragmatism na ang turo niyan kasi hindi na bale kung anong paraan mo na gagawin basta ma-achieve mo lang yung goal mo. Kaya ang ibang mga churches nagsishift sila na i-feed o pagbigyan ang kagustuhan ng mga tagalabas upang sila'y maakit na mag-join sa church. At ang resulta ay binibigyan sila ng form of entertainment upang sila ay ma-entertain. But they are spiritually starving. Yan ang ayaw natin. Huwag natin i-design pati ang preaching sa kung ano ang gusto ng unconverted people just to, para lang maakit mo sila na pumunta rito. Hindi po ganun. Hayaan natin ng kapangyarihan ng salita ng Diyos ang mismong mag-convict sa tao. Makita niya ang kalagayan niyang hopeless without the redemptive power of Christ. Let the Word of God do that. Hindi yung mga kung ano-anong pakulo na ino-offer ng church para lang makaengganyo ka ng pupunta.
ang resulta ay nagkakaroon ng false converts. Ang iglesia kasi, tayo, mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Diyos mula sa kadiliman at inilipat sa liwanag ni Kristo upang makipagbuno o kaya to compete sa sanlibutan or sa mundo o makamundong mga practices by becoming more entertaining than the world. We are not called to do that. Why? Hindi mo malalampasan o mahihigitan ang ino-offer ng mundo sa desire ng flesh. You can never, hindi mo mahihigitan yan. Kaya ang lubos na kailangan natin ngayon is to be genuine in everything we do. We need to be consistent. Katulad ng panalangin natin kanina, na tayo ay makapamuhay ng naaayon sa ating sinasabi at pinaniniwalaan and even what we profess. Genuineness, genuine of love, genuineness ng pag-care, yan ang kailangan na makita sa atin. Hindi yung lakas ng sound system, o ganda ng mga instrumentong ginagamit, o ang taas ng boses ng kumakanta. No. Those are powerless kung hindi ang salita ng Diyos mismo ang tumawag, nag-convict, nag-convert, at nag-convince sa tao. Kaya, mga kapatid, tandaan po nating mabuti. Hindi po tayo binigyan ng commissioning ng Panginoong Yesus. Christ did not commission His people to build experiences. Madaling maengganyo kasi ang tao sa tinatawag na hype. Hype na yan, na experience. Ngunit, ang utos ng Panginoong Yesus sa kanyang iglesia ay ito po. Hindi niya tayo inutusan upang magpasikat, upang maging pinakatanyag sa konsyerto. Hindi. He commanded His church to preach the gospel, to proclaim repentance, to make disciples, to shepherd souls, and faithfully teach the Word of God. Ipangaral natin ng buong katapatan ang salita ng Diyos. Diyan po tayo patungo sa ikalawang punto. Alam nyo, hindi magwo-work ang pragmatism na yan before we go to the second point. Gusto ko lang linawin ito. Kasi sa Biblia, maliwanag po na kapag hindi Diyos ang tumawag sa tao, kahit anong paraan, anumang approach ang magamit, hindi ba't bago nag-minister ang Panginoong Yesus, nauna sa Kanya si Juan Bautista. Nung si Juan ang nauna to prepare the way of the Lord, ang preaching niya is about baptism of repentance. Kailangan niyong magsisi. Ano ba ang pamumuhay ni Juan Bautista? Iba ang kinakain niya. Hindi siya naki-associate sa mga tao. Hindi siya kasama sa community, bagkus siya ay nandun sa ilang. Iba ang damit niya. Ngunit faithful ang preaching niya sa sinasabi ng Diyos na gawin niya. Ngunit lahat ba ng nakinig kay Juan Bautista ay nakumbinsi? No. Sa katunayan nga, ipinakulong pa siya. Kahit na diretso
ang pakikipag-usap niya kay Herodes confronting his very sin. At nagresulta pa sa pagkakaputol ng kanyang leeg. Dumating ang Panginoong Yesus. Naki-associate siya sa mga tao. He ate and drank with anybody, at lalong-lalo sa mga makasalanang ibinibilang ng komunidad, lalong-lalo na ang mga Pariseo. Ngunit, ganun pa man, ano pa din ang sabi nila kay Jesus? You look, here, the drunkard, the glutton. Hindi pa rin sila naniwala. Ibig sabihin, walang paraan ng tao ang magiging effective para sa mga taong tunay na hindi kinakasihan ng habag at kagandahang loob ng Diyos. Kahit anong sabihin at gawin mo, anumang paraan ang gawin mo, hindi po magwo-work yan. Kung kaya tayo ay mananatiling maging tapat at hangarin natin na ang power ng salita ng Diyos mismo ang tumawag to convince, to convict, and to convert people na maging mga anak ko. So anong gagawin natin sa pangalawa? To avoid the danger of drifting away from true worship. Pangalawa, ang sabi sa verse 16 ng binasa natin, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. We need to remain faithful to biblical practices. Yan ang sabi ng verse 16. Manatili po tayong tapat sa mga gawaing nakasaad sa banal na kasulatan. Kung hindi sinasabi ng Biblia, yung kung yan ay extra biblical na turo, o kaya hindi tugma sa tinuturo ng Biblia, huwag po nating sundin at huwag po nating paniwalaan. Hindi porke malaki ang iglesia, tinatawag, malaki ang building, marami ang nag-a-attend. Hindi po yan ang sukatan. Bagkus, mga kapatid, pakinggan niyong mabuti. Ang isang iglesia, maliit mang tignan, ordinary, at saka hindi impressive by worldly standards, yet, still be deeply faithful before God. Yan ang tunay na tapat na iglesia. Hindi nakikita sa dami, hindi nakikita sa bilang o sa laki. Because there are churches that may appear powerful, big enough, malalaki, influential, and alive na alive ang sinasabi nila, while quietly replacing reverence with performance. Pinapalitan nila ang pagpapahalaga sa preference kaysa sa totoong turo o doctrine. Pinapalitan nila ang katotohanan with emotional experience. At yan po ang huwag nating hahayaang mangyari sa atin. Because kapag ang isang iglesia ay na-expose sa tinatawag na strict scrutiny of the scripture and the truth, only one thing remains. Isa lang po ang tunay na mananaig. Walang iba kundi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yan po ang nangyari sa Saddleback Church actually ni Rick Warren. Sumikat siya. Grabe yung pagsikat ng libro niya na Purpose-Driven Life. At gumawa pa siya ng Purpose-Driven Church.
Ngunit, ngayon, anong nangyari? When they scrutinized well ang pundasyon ng turo ni Rick Warren, everything collapsed. Why? Kapagkat kung tignan mo ang isinulat niyang libro, when they scrutinize, wala man lang siyang emphasis sa pagiging makasalanan ng tao. Panay pangkumbinsi lamang na maging maganda ang feeling mo. Self-promotion ang laman. Kung kaya nga, iniingatan natin, mga kapatid, that we need to remain faithful. Kailangan po nating manatiling tapat sa biblical practices. Anong sabi? Lahat ng nasa mundo, makamundong pagnanasa, nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ito po ang nais nating huwag makita sa atin. Kailangan po nating labanan sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos sapagkat tayong lahat ay pwede pong mahila kung hindi po tayo nagbabantay. Ang filosofiya, ang ideolohiya na tinatawag, ideologies. They appear attractive, itong makamundong ideolohiya at mga filosofiya. They appear to be attractive, appealing, but that is deception. Ang totoong nais ng mga ganyang paraan is ang pervasive nature niya ay walang iba kundi evil, satanic. Ang deadly theories na yan ay naitayo at naitatag against the knowledge of God upang ikulong ang mga tao sa deceptive na turo. Napakarami yan sa social media. Yan mismo ang nakasulat din sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 10, 3-5. Pag sinabing lust of the flesh, itong sinabing nasa ng laman, masasamang nasa ng laman, lust of the flesh. Itong word na lust, ginamit ni Juan upang sabihin ang negative sense nito, a strong desire for evil things. Kasi yan ang hinahangad ng flesh natin. The sinful nature of man, the rebellious self dominated by sin and opposition to God. Yan ang hinahangad. Kung kaya't sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, sa tulong ng banal na Espiritu, huwag po nating hayaan na makonsume tayo ng masasamang nasa ng laman. Pati ang tinatawag na nasa ng mga mata, lust of the eyes. Ginagamit ni Satanas ang mga bagay to incite wrong desire sa pamamagitan ng nakikita natin. Yatong kagitang taibanag sa kakarwang tumakupul im mata ng tolay. Hindi ba't yan mismo ang ginamit ni Satanas to tempt Eve upang siya ay magkasala? She was being attracted to something beautiful in appearance. Na-attract si Eva sa isang bagay na sa palagay niya ay maganda kasing tignan. Ngunit ang resulta ay spiritual death
para sa kanya, para sa kanyang asawa, at para sa ating lahat. Kung kaya't ingatan natin, mga kapatid, something that is delightful in our eyes may captivate us na magkasala. Kung kaya't ang antidote niyan is to remain faithful to biblical practices. Pati ang pride of life, yung tinatawag dito na ang pagmamalaki sa mundong ito, ang pagmamalaki sa mundong ito. Yan po, ang tatlong yan, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, ay hindi nanggagaling sa Ama, ang sabi ni Juan. Hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ibig sabihin ng pride of life, ang phrase na yan, ibinibigay ang idea ng arrogance na tinatawag. Arrogance over one's circumstances. Na nagpro-produce ng exaggeration, ipinaparada kung anong nasa iyo, kung anong naabot mo to impress other people. Kung kaya, mga kapatid, tandaan po natin, God has never promised to grow His people through spectacle. Hindi po lalago ang isang iglesia sa pamamagitan ng mga palabas. Ipinangako ng Diyos to work through His appointed means. At ano ang mga ito? Ito yung sinasabi kong maging tapat tayo, faithful sa biblical practices. Ano ba ang mga biblical practices na kailangang i-practice natin from time to time? Una po, kasi ito ang appointed means ng Diyos upang lumago ang kanyang iglesia. Una, the faithful preaching of His Word. Kailangang maging tapat ang bawat mamamahayag ng salita ng Diyos na ipinapahayag niya ay nakatuon lamang sa katotohanan ng Biblia. Sabi ko nga kagabi sa isang kapatid na naki-fellowship sa amin sa bahay, wala kang makikitang humor sa Biblia. Wala. Walang katawa-tawa na content ng Biblia kahit isa. Kaya kung ang hangarin lang ng nagpapahayag ng salita ng Diyos ay magpatawa, that is entertainment. It can never convict people. Makukumbinsi lang sila na ang matatandaan nila ay yung mga sinabi mong nagpatawa lang sila. Tumawa lang sila, I should say. And that would be entertainment. Kung sakali man na merong mga pagkakataon na kayo ay tumawa, dapat yan ay incidental lamang at hindi sinasadya ng nagpapahayag ng salita ng Diyos. Because the faithful preaching of God's Word does not center on entertainment. It does not center sa mga patawang halos hahagik-hik sa katatawang mga nakikinig, ngunit wala namang spiritual conviction na pinararating. Walang kwenta yan. So, dapat maging tapat tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos lamang. Pangalawa, na biblical practice na i-maintain natin to be faithful with is prayer. Walang church na kakikitaan ng display ng kapangyarihan ng Diyos kung hindi po tayo palaging nananalangin. Kung ang buhay natin ay salat sa panalangin, mga kapatid, hindi po natin lubos na mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Because the power of God is unleashed through a faithful prayer.
Maraming halimbawa yan sa Biblia. Si Elijah na lang, isang halimbawa. Hindi umulan ng 3.5 taon dahil yun ang tinakda ng Diyos. Ngunit nung sinabi ng Diyos sa kanya na manalangin siya, he prayed. Kahit na walang ulap o kahit may isang napakaliit lang na ulap, nung nanalangin si Elijah, ay umulan. Because the power of God is being unleashed. Dahil yun, ang means ng Diyos upang maihayag ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Maliban sa panalangin, we need to be faithful in practicing continuous repentance. Kaakibat ng palaging pagsisisi ay ang pag-amin ng ating kasalanan at pagkakamali. Napakagandang practice niyan, mga kapatid. Yung madali lang sa iyong aminin mo ang iyong pagkakamali at pagkakasala. Kung nagkasala ka sa kapatid mo, puntahan mo. Sabihin mo, pasensya ka na kapatid, nagkamali pala ako kanina, nagkasala ako sa iyo. Patawarin mo. Madidevelop ang gaan sa loob ng bawat isa kapag ganyan ang palagi nating ginagawa. Faithful sa biblical practices dapat ang iglesia. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, doon natin natuon ang ating lakas na tupdin. Iwasan nating gawin ang mga bagay na hindi tinuturo ng banal na kasulatan. Kaya nga dito sa sulat ni Juan, very emphatic si John sa pagsasabi niyang God is love. Binibigyang emphasis ni John ang kahalagahan ng pag-ibig at pagmamahalan. Ngunit ito lang ang isang pagmamahal na sinabi niyang huwag niyong gawin. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Napakaliwanag po. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. The evil practices of this world. Huwag po natin hayang makonsume tayo katulad nga ng ibinahagi ko sa aming mga pastors kahapon. Sa mga nangyayari ngayon sa atin, nagkakaroon ng political turmoil, lubhang nakakahiya ang mga nangyayari sa Senado. Ngunit para sa ating mga Kristiyano, ano ba ang response natin sa mga ganyang pangyayari? Sasali ba tayo? Napapanig tayo sa Cayetano Block o sa Minority Block? May papanigan dapat ba tayo? Ang sabi ko sa kanila, tayong mga Kristiyano sa totoong iglesia ni Jesus ay dapat mas lalo tayong maging masidhi sa pananalangin at maging faithful sa proclamation ng gospel, sapagkat yan lamang ang mayaambag natin upang kung loloobin ng Diyos ay maaayos pa at magiging mabuti pa ang ating society. Ngunit kung yan man ay ginagamit ng Diyos upang ihayag ang kanyang dismay sa mga ginagawa nating mga tao, let His will be done. We fully submit to His will, sapagkat yan ay wala sa control natin. Ang focus lang natin dapat is to remain faithful to biblical practices. Huwag po tayong magpatangay sa lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, sapagkat yan ay hindi galing sa Ama, kundi galing sa sanlibutan. At ang pangatlo, to avoid the danger of drifting away from true worship, we need to choose, piliin po natin, choose to be grounded in eternal realities.
Remember, piliin po natin na maimpundasyon ang pamumuhay natin sa mga bagay na pang walang hanggan. Ang sabi sa verse 17 ng binasa natin, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Doon po tayo mag-focus. Piliin po natin ang mga bagay na merong eternal significance. May habang buhay na implication. Yan dapat ang piliin natin, mga kapatid. Because the world is passing away. Kailangan wag po tayong magpatangay sa practices, makamundong practices, satanic world system because of its temporary nature. Sapagkat ang mundong ito ay itinakda na, it is headed for destruction. Maalala nyo ang preaching natin noon tungkol sa asawa ni Lot. Maalala nyo yun? Na siya ay naging pillar of salt. Because yung desire ng puso niya, ang lapit-lapit na niya, ang lapit niya sa anghel, nakasalamuha mo niya mismo ang mga anghel ng Diyos. Externally, she was very near sa kanyang kaligtasan sana. Ngunit deep inside, yun ang problema. Yung desire ng puso niya ay nakakabit pa din sa mga bagay na hindi niya maiwan. Kaya mga kapatid, huwag po nating hayaang ang buhay natin will be grounded sa mga temporal things. Bagkus ay hangarin natin ang mga bagay na pangwalang hanggan. Bakit? Ganito yan, mga kapatid. Kapag tayo po ay mapapadaan sa storms of suffering, sa paghihirap, kapag tayo po ay tinutumba mismo ng ating pagiging makasalanan, when we are exposed with grief, temptation, maging ang kamatayan, diyan po makikilala, diyan ma-expose kung saan totoong tumatayo o saan nakapundasyon ang pamumuhay natin at ang buong iglesia. Sapagkat when trials come, ang mga emotional experiences nagfe-fade yan. Magdadanas ka ng kalungkutan. Ang mga personalities walang kwenta, it will disappoint you only. Ang mga programs cannot save. What remains ay ang foundation upon which the church was built, and that is Jesus Christ. Yan lang ang totoong mananatili, mga kapatid. Kaya ano ang dapat natin gawin? When we choose to be grounded in eternal realities, piliin natin, mga kapatid, ang pagtuturo na dapat ang Diyos ang katakutan at hindi tao. Piliin po natin ang iglesia, ang lugar kung saan ang mga salita ng Diyos, ang Biblia, ang Scripture, ang siyang nag-govern sa church instead of marketing strategies. Lalong-lalo na yung pragmatism na yan. Piliin po natin kung saan si Kristo lamang ang naihahayag at napaparangalan
rather than personalities increasing. Tuya may promote, itotolay ira. No. Piliin po natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, kontento na ako na matawag lang akong pastor. Walang nakakabit na anumang titulo, hindi kailangan yan. Hinagad-dagad do si John Bautista to Dr. John de Baptist. Hinagad-dagad do si Pablo. Pinangalanan ba si Pablo na Dr. Paul? Ano Dr. Peter? We need to choose na kung saan si Kristo lamang ang naihahayag kaysa sa mga personalidad. Piliin po natin na ang salita ng Diyos lamang, ang Biblia ang nabubuksan, ang naipaliliwanag, ang tinatanggap natin, pinaniniwalaan natin, at ating sinusunod. Piliin po natin tayo'y maging isang iglesia ng Panginoong Yesus na lubos na nagtitiwala sa paraan ng Diyos kaysa sa method ng tao. Amen. Yan po ang dapat nating piliin. Because when everything else is stripped away, only the Word of God will remain standing. Let us be grounded. Let us be founded sa salita lamang ng Diyos at wala ng iba. Yan ang hangarin natin bilang iglesia ng Panginoong Yesus. Apart from that, wala na pong ibang magandang pundasyon sa tibay, sa katapatan, at sa pagsunod ng iglesia sa kanyang Panginoon tagapagligtas. Amen. Kaya ulitin ko, para ma-avoid po natin o maiwasan natin ang danger of drifting away from true worship, huwag po nating hayaang maging palabas lang ang ginagawa natin. Una, to safeguard the church from worldly influences. Pangalawa, remain faithful to biblical practices. Alam nyo, ito panghuli sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Sometimes, marami na akong narinig. Marami na akong na-meet na mga nagsasabing Christian na palagi nilang sinasabi, ang ganda ng service kanina, na-bless ako. Kung i-scrutinize natin mabuti ang statement na yan, mga kapatid, there is a sense in that statement na patungkol sa'yo ang sinasabi mo, hindi sa totoong blessing. The true blessedness is that you are blessed only when you have given the true honor and worship to God. Ngunit pag sinabi mong na-bless ako dahil yung karanasan mo maganda, maganda ang naging emotion mo, maganda ang pakiramdam mo during the service, that is a false claim of the statement being blessed. Tandaan po natin, ang true blessedness, totoo lang na na-bless tayo kapag tunay na naparangalan, naitanghal at naitaas ang pangalan ng Diyos sa lahat ng ginawa natin. If we fail to do that, that would become a negative statement. That would be centered upon you only. And you fail to honor and glorify God. Yun po ang iniingatan at iniiwasan natin mangyari sa atin. Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, lubos kaming
nagpapasakop sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Tunay ng iyong mga salita lamang ang maaaring magparating sa amin ng conviction. Ang iyong mga salita lamang ang tunay na nangungumbinsi sa katotohanan, Panginoon. Ang iyong mga salita lamang ang kapangyarihan mo na nahahayag sa iyong mga salita ang nagko-convert sa tao. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na ito ang palaging laman ng aming puso't isipan whenever na maibigay mo sa amin ang pagkakataon to proclaim the gospel, to proclaim the message of your word. Sapagkat ni katiting wala po sa amin ang kakayahan to convince, to convict, and to convert people. Only the Holy Spirit. Wala, Panginoon, sa anumang kaparaanan ng tao, bagkus ay nakasalalay lamang sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Ang pagbibigay mo ng bunga, ang paglago, at ang pagiging consistent namin na kung ano ang sinasabi namin ay maisasabuhay namin, Panginoon. Hindi po namin magagawa yan apart from your help. Kung kaya't lubos kaming nagpapasakop sa iyo. Hinihiling namin ang paghahari mo sa lahat ng aspeto ng buhay namin without any reservations, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatiling tapat sa iyong mga salita, manatiling tapat sa iyong mga utos, manatiling tapat sa iyo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lord, i-bless mo nawa ang mga salita mo na aming narinig, ang mensahe na nagmula dito upang maisabuhay namin. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayaw iyahu ta mensahe na tu iberatang naman at kada tadi senitam. Dan tambi kumasanto na palakpak iyahu. Ayaw iyahu. Karena kumbagta tayo sa kapatid. Ako sa pag-iamata ko bagong na sika makakalo, sika kumpiyansa na ta iyahu mulod kami to pagkatanday ko ang bago at mensahe ito iperatang na katatabitan ko ito na kung nari mas masikat mana po ang group ni mas nirgo mana relasyon ng amatan ni Kaulo. Ito ako na iwapog mo lamang ipatulayan mo, iwapog mo lamang imaihiya sa katalagitan mo kayo. Ibig mo na arami ka din tama ta parte era na meron po na ito lugarin ng buta tentisyon na matami ako iduwag ang mga
Espiritu Santo kaya ako imangihiya at kadadali sa Ama. Mabalo Ama, ang mensahe ako to nagindami para na akong Ama to Timula Ama ta iputo ang mabalo ko pa Ama ta offering ni Ama ito ang Ama din siya ang mayaw kundi ko pa Ama ta muka ipalag na may magitaw po tumabagong na sakripisyo Ama tumitaw kundi ko pa Ama ta awan tumitaw po na Ama ito ang Ama din siya ang buwan na Lord nang nilaman ako mandog ni ay sigwa pa rin ako Lord may plano ta nilaman yung ilusan na karap kasi kung mabalaman amo nakandam mo paggamit Ama na pasya dito na i-bless mo Ama i-mensahe ka patuloy nagkakalitan dito ni kani marayaw ka kayo ay nasalmitan ng mga ng Jesus. This alabaster jar is all I have heard. I break it at your feet, Lord, less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sun of my desires and the fullness of my joy. Like you spill your blood, you spill my heart, as an offering to my King. Here I am, take me as in your Here I am, every heart for your glory. This time that I have left is all I have of worth. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. And though I bleed astray, and all my days of you gave your life for me, so I will live a life for you.
Ano, ito na naman po ang pagkakataon kung saan ay atin pong isa-celebrate ang isang kapistahan. This is considered as a feast because tayo po ay haharap sa Lord's table na tinatawag sa ating pag-celebrate ng banal na hapunan. We do this in a special manner of drawing near to God. Ito po ang pagkakataon na tayo ay lalapit sa Diyos sa pamamagitan ng banal na hapunan na ito. Ito po ay may tuturing na isang kapistahan, ngunit hindi po katulad ng kapistahang sineselebrate natin na makasanlibutan. This is a feast upon a sacrifice wherein tayo ay nagiging partakers ng altar na tinatawag. Tayo po ay magkikiisa sa selebrasyong ito na ang mga puso natin ay become warm through His love. Dahil maalala po natin sa gagawin natin ito ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. So that our hearts may burn within us. Na mapuno ng pag-ibig at kagalakan ng ating mga puso. Sa ganitong gagawin natin, we set our zeal to the covenant of grace. And God sets His zeal to it. Nalubos nating isinusuko ang ating mga sarili kay Kristo, and Christ gives Himself to us. Ibinigay na nga niya, pinagkaloob na niya sa katunayan ng kanyang sarili para sa atin. Tinapos na niya. And this celebration is the closest and most intimate communion we can have with God dito sa kasalukuyang buhay na ito. Kung kaya't marapat lamang nabigyan natin ng katas-taasang karangalan ang gawain ito. Sapagkat dito natin maaalala ang ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin, na siyang tumubos sa atin sa walang kwentang pamumuhay, kung kaya't nararapat lamang na sundin natin ang bilin ng Biblia na sinasabi niyang sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ito po ang hangarin natin. Papaalala sa atin na kailangan natin pong ipahayag ang kamatayan ng Panginoong Yesus dahil sa ating mga kasalanan at ang kanyang muling pagkabuhay upang naihayag ang kanyang tagumpay para sa atin. At tayo din ay magtatagumpay sa panahong itinakda ng Diyos. Maging kamatayan ay walang kapangyarihan sa atin. So mga kapatid, sa atin pong paglapit sa Lord's table, tandaan natin, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay
at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom na kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya nga, hinihikayat ko kayo, mga kapatid, na ibigay natin ang pinakamataas na pagpapahalaga sa gagawin natin ito. Sapagkat ito ang nararapat para sa ating Panginoon na tagapagligtas na siyang tumubos sa atin. Tayo po yumukot manalangin. Lord, inaamin po namin sa iyong harapan ang aming mga pagkakamali at pagkakasala, ang mga pagkukulang namin sa pagtupad ng iyong kalooban. Kami po lubos na umaasa, and we beg for your mercy. Nakahabagan mo kami at bigyan mo ng buhay na kahulugan ng gagawin namin ito sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Upang sa ganon ay maibigay namin ang kataas-taasang pagpapahalaga sa dugo at katawan ng Panginoong Jesus na naibigay para sa amin. Maraming salamat, Lord, na ikaw ang nagpapaubaya upang kami po ay humarap sa hapunan o sa hapag ng Panginoon. Pagpalain mo nawa ang bawat isa sa amin at tulungan mo kaming maisabuhay namin ang katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and change, and I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was laid. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear sin on dark Calvary. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In the old rugged cross
stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Last verse. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin." Tayo pong lahat ay tumayo. Panginoon, lubos po kaming nagagalak at nagpapasalamat dahil napuno, Panginoon, ang aming mga puso ng kadakilaan ng iyong pag-ibig dahil naipaalala na naman sa amin ang ginawa ng Panginoong Jesus na pagtubos, Panginoon. Ang ginawa niyang sakripisyo lamang, ang walang kakulangan, sapat. At ang sakripisyo lamang ng Panginoong Jesus, ang tinanggap
mo na aming Ama sa langit bilang handog sa pagtutubos ng aming mga kasalanan. At kami lubos na nagpapasalamat, Panginoon. Bagamat hindi pa kami pinapanganak nung panahong ginawa ng Panginoong Yesus ang kanyang sakripisyo, kami ay naging saklaw pa din ng bisa ng kanyang pagtutubos sapagkat ang kapangyarihan ng kanyang dugo ay magpawalang hanggan. Nagpapasalamat kaming lubos, Panginoon, dahil niloob mo na sa araw na ito, kami po ay nakalapit sa iyo. The most intimate communion we could ever have with you, our God and Savior, is through the sacrifice of Christ na siyang naipaalala at ginanap namin sa hapong ito, Panginoon. Nawa ay tulungan mo ang bawat isa sa amin na maipahayag namin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig at pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo saan man at kanino man, sapagkat ito ang lubos na kailangan ng bawat isa sa amin. I-empower mo kami, Panginoon, nagampanin ang bilin mo sa amin ng pagpapahayag sa Ebanghelyo. Bigyan mo kami ng katalinuhan, ng lakas ng loob, katulad ng sabi ni Pablo, na hindi namin ikakahiya ang Ebanghelyo sapagkat ito mismo ang kapangyarihan mo para sa ikaliligtas ng sino mang sasampalataya sa Panginoong Jesus. Nawa, Panginoon, ang testimonya ng iyong iglesia, ang GBC dito sa Maranao, sa Reina Mercedes, sa Lingigan, sa Tangkol, sa Santa Maria, sa Disinabe, sa Kawayan, at sa iba pang lugar, Panginoon, ay mahihayag na wala kaming ibang pinananaligan, pinagkakatiwalaan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Nawa, ang inihahayag namin na Soli Deo Gloria ay tunay na naganap sa hapong ito, na naibigay namin ang tunay na karangalan at kadakilaan sa iyo at sa iyo lamang. Pagpalain mo nawa ang bawat isa sa amin. Sa aming pansamantalang pag-iwa-hiwalay, naway ingatan mo kami. Tulungan mo kaming makapamuhay ayon sa katotohanan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God.